Ang sakit. Hindi ba? Yung mga nangyari kagabi ay hindi panaginip. Lahat ay totoo. Hindi panaginip. Ito ay totoo. Sino? Sino ang nagsasalita dito? Ikaw. Ikaw ba ay tao o multo? Ako ay diwata. Diwata. Ako ay malubhang nasugatan at ikaw ang nagligtas sa akin. Ngayon, ikaw ang aking Panginoon. May mga diwata pa sa mundong ito. Ay, kung totoo kang diwata, may kakayahan ka bang ipakita sa akin kung paano lumipad, ayon sa iyong nais? Nako. Nako. Ikaw talaga ay isang diwata. Ako ay isang ahas na diwata. Iyon ang sinasabi ng mga tao sa inyo. Tagapangalaga ng tahanan. Habang hindi pa gumagaling ang aking sugat, mananatili ako sa iyong palamuti sa dibdib. At susunod sa iyong utos. Pagkatapos ng 1 taon, kapag gumaling na ako, hindi na tayo may utang na loob sa isa't isa. Ibig sabihin, nakakuha ko ng isang ahas na Diyosa, bilang katulong. Ay, Ching Ching, maaari mo bang tulungan akong kumita? Hindi pa bumabalik ang aking lakas. Pero ikaw ay purong katawan ng araw. Sa iyong tabi, halos hindi ako matatalo. Kahit yung bangkay na iyon noong araw, hindi rin naging kalaban ko. Totoo ba? Oy! Ito ba yung niloko ko na may asawang iba? Miserableng Lintian. Lintian. Ngayon, gusto ko na si Getcheng. Matagal na tayong hindi magkasama. Nakita mo ba? Sobrang ganda. Ibebenta kita. Pero hindi ko kayang bilhin. Si Kuya Tiancheng pa rin. Siya ang pinakamabait sa lahat. Kailangan mo ba ng tulong ko? Sige na. Wala akong pakialam sa kanila. Ay, huwag kang umalis. Lalaki na may berde ang sombrero. Naging duwag na siya. Peke. Lahat ng ito ay peke. Ginto ang mga kwintas. Malapit nang mag-bankrupt ang kumpanya ko. May mga babae pa ako sa labas. Akala mo talaga na pakakasalan kita. Zhao Tiancheng, ang gago kang yun. Ikaw. Matagal na kitang hindi matiis. Ang pangit mong lalaki. Kahit na mahirap si Lintian. Pero taos-puso siyang nagmamahal sa akin. Ako ang bulag. Ako ang masyadong mapagmataas sa kayamanan. Sobrang nagsisisi talaga ako. Maliit na May. Huwag kang umalis, pakinggan mo ako. Hayaan mong ikwento ko sa'yo. Ay. Yue Zhen Yuyu, tainga at mata. Ang galing ng trick mo. Gusto mo bang matutunan? Gusto mo bang maging kasing galing ko? Siyempre gusto kong matutunan. Ang iyong purong yang nakatawan. Siyang ipinanganak na kayang sirain ang lahat ng masama. Ay isang natatanging henyo sa pag-aaral ng sining. Basta't handa kang matuto sa akin. Hindi magtatagal. Maging tunay kang bihasa sa sining ng mahika. Ching Ching. Kailan tayo magsisimula? Tingnan mo kung gaano ka nagmamadali. Ikaw ay isang natatanging purong katawan ng araw. Kaya ako, ay magtuturo sa iyo ng pinakaangkop na purong apoy ng araw. Ang pangalang ito ay tila napakalakas. Ang apoy na ito ay lubos na matatag at puro. Mawawasak ang lahat ng dumi sa mundo. At tiyak na tutugis sa mga masamang espiritu. Kailangan mong magpakatatag at mag-focus. Damhin ang mainit na agos sa iyong katawan. Tipunin ito sa dulo ng iyong daliri. Ay. Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko sa aking tiyan. Parang may maliit na araw, na mainit at comfortable sa buong katawan. Mag-concentrate. Ay guide ito. Isipin mong ipunin ang lahat ng liwanag at init. Itulak ang mga ito sa iyong hintuturo. Ay. Naging berde, berde, berde. Tingnan mo, naging ganito na. At hindi pa ito mainit sa kamay. Nako. Isang kislap ng isip. Sa unang subok, tagumpay. Lintian. Akala ko ay may talento ka.
Hindi ko inasahan na ikaw ay isang henyo. Ang mga karaniwang tao ay gustong matutunan ng sining na ito. Kadalasan, tatagal ng 3 buwan. 3 taon ang pinakamarami, bago makakuha ng kahit isang spark. At ikaw, ay gumamit lamang ng isang hininga. Ngunit, Ching Ching. Ano ang magagawa ng apoy na ito? Ano ang magagawa nito? Nakita mo ba ang lata sa mesa? Isipin mo ito bilang ang pinakakinamumuhian mong masamang bagay. Itutok ang isip. Ihampas ang apoy palayo. Wow! Grabe! Kung tamaan ito ng tao, purong apoy ng yang. Hindi nakakasakit sa tama ang masama. Kung ordinaryong tao ang makatagpo, maaari lang silang maging sobrang excited ng ilang araw. Pero kung ito ay mga demonyo o masasamang espiritu, ito ay ang kanilang pampaaga sa kamatayan. Walang silbi. Hindi pa nga kayang harapin ng isang ordinaryong tao. Nabawasan pa ang iyong kapangyarihan. HMP. Kung makapatay ka man ng aking alagad, may kakaibang bagay sa katawan niya. HMP. Hintayin mong personal kung makipagkita sa'yo. Hindi maganda. May maduming bagay na papunta sa atin. Ming, Panginoon, kumusta ang lakas mo? Kumpara sa nakaraan, malayo ang pinagkaiba. Noong nakaraan, isa lang siyang maliit na tauhan. Ngayon, siya na ang pangunahing. Hindi pa gumagaling ang sugat ko, pero may tulong kang dalang purong yang na apoy. May laban ka pa. Sa wakas, natagpuan din kita, bata. Ikaw ang pumatay sa aking disipulo. Sino ka ba talaga? Huwag kang magpanggap dito. HMPH. Ang isang taong malapit ng mamatay ay may karapatan bang tanungin ang pangalan ng hari? Ibigay mo ang mga kayamanan mo sa akin. Maari kong iwan sa iyo ang isang buo at buong katawan. Walang hiya. Oh. Narito pa ang isa. Isang ahas na may nabawasang kapangyarihan. Ha ha ha. Sakto, ibigay mo sa akin ang iyong yuandan. Maaari ko ring maibalik ang aking lakas. Lintian, hindi ko na kaya. Mas malakas ang kapangyarihan ng patay na hari. Mabilis. Gamitin ang purong apoy ng yang para atakihin ang kanyang katawan. Purong apoy ng yang. Wasakin. Purong apoy ng yang. Ikaw, batang ito, ay talagang purong katawan ng araw. Tumakas. Lintian, magaling ang ginawa mo. Itong purong katawan ng araw. Kasama ang tunay na apoy. Talagang kaaway ito ng mga masamang espiritu sa mundo. Ching Ching. Shu Yuyu, kamusta na ang sugat mo? Sisi ko, hindi sapat ang aking lakas. Dahil dito, labis kang napagod. Lintian, huwag kang mag-alala. Kung hindi dahil sa iyong purong apoy, malamang ay mas malala ang nangyari sa atin noong gabi na iyon. Ang aking sugat. Walang silbi ang karaniwang gamot. Kailangan ng kapangyarihan ng kabutihan. Para makabawi at makabawi. Kapangyarihan ng kabutihan. Ano iyon? Paano ito makakamit? Sa simpleng salita, ito ay ang pag-ipon ng kabutihan. Pagtulong sa iba, lalo na sa pag-aalis ng mga masamang espiritu. Ang langit at lupa ay magbibigay ng biyaya. Ito ay ang pinakapayak na positibong enerhiya na makikinabang sa ating pagninilay-nilay. Kaya, naghanap ako ng paraan para sa iyo. Magandang paraan para makapag-ambag ng kabutihan. Magkakaroon tayo ng maliit na tindahan. Magbenta tayo sa maliit na tindahan. Ano ang ibebenta natin sa tindahan? Isusulat natin na espesyal tayo sa paglutas ng iba't ibang problema at suliranin. Lalo na sa paglutas ng mga bagay na hindi malinis. Magkakasama tayo sa paghabol sa mga multo at pag-alis ng masasamang espiritu. Makakatulong sa iba, at makakapag-ipon ng kabutihan para sa pagpapagaling. Dalawang pakinabang sa isang hakbang. Sige, susunod ako sa iyo, Ching Ching. Kaya umalis na tayo. Huwag mag-alala. Tingnan mo ang batang iyon.
Bata ka pa, bakit hindi ka nalang gumawa ng mabuti? Natuto ka pang mangakit ng mga pamahiin. Ay, tara na, tara na. Ching-ching, Master, Yu. Talagang nakakahiya na. Nandito na ako ng kalahating araw. Walang nagtatanong sa akin. Kung taos puso ang puso, may kapangyarihan. Maghintay ng tahimik. Ang mga taong nakatadhana ay darating. Pagkalito. Guro, ikaw. Talaga bang nakikita mo ang ganitong bagay? Mag-focus. Gamitin ang paraan na itinuro ko sa'yo. Buksan ang mata at tingnan siya. Isa siyang gutom na multo. Mahina ang kakayahan sa daan. Gamitin ang pangunahing marka ng pag-alis ng masasamang espiritu upang aitap ang kanyang kilay. Magbigay ng utos. Masamang espiritu, umalis kayo. Wow, ang galing. Talagang wala na. Ang gun na sa katawan. Ay, Master. Maraming salamat po. Magkano po, Master? Ibigay niyo po ang halaga. Dumating na ang tadhana. Sundin mo ang iyong puso, sundin mo ang iyong puso. Naiintindihan. Sige, aalis na ako, guro. Nagbayad sa WeChat ng 100,000 yuan. Wow. Aba, Diyos ko, yung tao kanina, hindi ba si Lauli? Talagang nagpadala siya ng 100,000 yuan sa batang iyon. Talaga bang may talento ang batang ito? Hindi ba ito isang panlilin lang? Sobrang galing naman. Yuyo, Zuzo, Yiyi. Mukhang ngayon, ang ating Lintian Law Office ay opisyal nang nagbukas. Maestro, marunong ka bang maghula? Salamat, Maestro. Mahal na Maestro. Ikaw ba si Maestro Lin? Tulong, Maestro. Hey, ate, huwag mag-alala. Umupo ka at huminga ng malalim. Pag-usapan natin ng dahan-dahan. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi na ako makatira sa bahay ko. May umiiyak na babae sa gabi. Umiiyak siya sa lahat ng dako. Hindi lang sa araw, umiiyak din siya. Umiiyak siya kahit saan. Tulungan mo ako. Asawa, narinig mo ba? May umiiyak sa banyo. Asawa. Ay nako. Pero, ang asawa ko, sa bibig. Sa loob ng bibig, sinasabi yung maliit na Wan. Hindi ko talaga siya kilala. Baka siya ay naimpluwensyahan ng kung ano. Nasa itaas na siya. Hindi nawawala ang galit, para lang sa kanyang asawa. Ito ay hindi karaniwang obsesyon. Mukhang may hindi pagkakaintindihan. Sige ate. Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko ito. Sige, ikaw na ang magdala. Punta na tayo sa bahay mo. Ay nako, salamat. Ang bigat ng sama ng loob. Nagsimula ito sa kwarto. Guro, kami. Ay, nahirapan ka sa biyahe, di ba? May konting lutuing bahay ako dito. Kain muna tayo. Pagkatapos kumain, saka tayo mag-aasikaso ng mga bagay. Halika. Ikaw na ang mag-imbita. Ikaw na. Ate, sobra namang magalang yan. Hindi na kailangang mag-alala. Halika, maupo kayo. Kumain. Ay, guro, anong nangyari? Hindi ba bagay sa panlasa ang pagkain? May problema ang pagkain mo.
May problema ang kanin mo. May problema ang ulam. Ay nako. Ito ay isang masamang espiritu. Ipinakita niya sa iyo ang mga ilusyon na dulot ng galit. Ang babaeng espiritu na ito ay nagbababala sa iyo na huwag makialam. Ito ay kaibigan. Oh, yun. Ate, ganito na lang, unahin natin ang mahalagang bagay. Huwag na munang kumain. Sige, sige, sige. Halika, halika, halika. Dito po, pakiusap. Si Xiao Wan. Si Chen Wan. Nagkamali ako. Hindi ko dapat itinulak ka sa ilog para lang makakuha ng insurance. Hindi ko dapat ginamit ang buhay mo para magpakasal sa iba. Si Xiao Wan. Pakiusap, pakawalan mo ako. Xiao Wan, pakawalan mo ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Okay ba Xiao Wan? Ikaw ay isang mamamatay tao. Sa loob ng maraming taon, ako ay nakasama ng isang mamamatay tao. Nabubuhay ng magkasama. Ikaw. Ginamit mo talaga ang pera ng iyong namatay na asawa para pakasalan ako. Hey, guro, siya ang nakita ko noong gabing iyon. Siya nga. Kaya, hinahabol mo siya para sa katarungan at paghihiganti. Ayaw kong magpatalo. Sobrang mahal ko siya. Ngunit pinatay niya ako para sa pera. Guro, kailangan mo rin bang tulungan siyang ipasa sa akin? Ito ay bunga ng karma sa mundo. Tayo'y mga tao sa labas. Hindi tayo dapat makialam. May dahilan ang bawat pagkakasala. Ang pumatay ay dapat magbayad ng buhay. Ito ay makatarungan. Kuya Zhang. Ang makakapagligtas sa'yo ay malamang tanging ang Diyos at ang pulis. Ang guro ay iyon bang babae na multo? Ate. Sa mundong ito, minsan mas nakakatakot ang puso ng tao kaysa sa mga multo. Maging maingat ka. Umalis ka na sa mamamatay tao na ito. Tapos na ang usapan dito. Nagawa na ang mabuti. Magsiuwi na kayo. Bukas, may bagong kapalaran na darating. Xiao Wan, huwag mo akong saktan. Salamat, Ginoong Lin. Nakita ko na ng malinaw. Ang tunay na mukha ng hayop na iyon. Ay, ate, huwag naman ganyan. Kailangan mo rin mamuhay ng maayos mag-isa. Ito. Ay nako. Sige, tanggapin mo na lang. Ching, naaalala si Yu, buwan-buwan. Sa tingin mo ba, hindi pa namin natapos ang misyon? Kasi wala naman kaming naalis na masasamang espiritu. Hindi. Naitaboy namin ang pinakamalaking kasamaan sa mundong ito. Ng mga inosenteng nawala ang buhay dahil sa kasalanan at masasamang espiritu. Ang kabutihang ito ay mas malaki kaysa sa simpleng pagwasak lang ng isang galit na espiritu. Mas malaki pa. Tingnan mo. Halos naibalik ko na ang aking lakas. At ikaw, ay natanggap mo rin ang biyaya ng kapangyarihang ito. Talaga. Nararamdaman ko. Mas lumakas ang aking lakas. Naiintindihan ko na, Ching. Ito ang tinatawag nating pagsasagawa ng katarungan. Maaasahan ang kabataan. Lin Tian. Tingnan mo ang taong iyon. Diyos ko. Parang may dala siyang isang balde. Parang isang malaking itim na kawali na gawa sa masamang hangin. Nakahawak ang masamang hangin sa katawan. Malapit ng mamatay. Ngunit sa ibabaw nitong masamang hangin, may amoy ng hari ng mga bangkay. Nakahawak ang masamang hangin sa katawan. Malapit ng mamatay. Ngunit sa ibabaw nitong masamang hangin, parang may amoy ng hari ng mga bangkay. Ay, kuya, sandali lang. Antikong kolektor. Sa tingin ko nagkakamali ka. Hindi naman ako nagbebenta. Kahapon, pakiramdam mo ba palagi kang mabigat ang pakiramdam? Tapos, walang maayos na nangyayari. Palagi akong hindi makatulog ng maayos sa gabi. Anong sinasabi mong kabalbalan? Ayos lang ako, masaya ako. Nagsisinungaling ka pa rin dyan. Yung bagay na nasa bulsa mo. Halos sumabog na ang hangin sa dami. Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi ka pa magsasabi ng totoo, kahit na ang pinakamakapangyarihang Diyos ay dumating ngayon, hindi ka pa rin niya iligtas. Guro.
Talagang nakikita ninyo, nakahawak ba ako sa isang bagay? Guro, tulungan ninyo ako. Ito ang bagay na iyon. Ito ang bayad sa katawan ng patay. Ipaliwanag ng maayos, saan talaga nanggaling itong bagay na ito? Ito ay, nakuha ko mula sa isang grupo ng mga magnanakaw ng libingan. Sabi nila, galing ito sa isang bangkay, 1,000 taong gulang na bangkay na nakasuot ng itim na balabal. Kinuha mula sa kanyang bibig, pangbayad sa pondo, panatilihin ang katahimikan ng bangkay, na konektado sa espiritu ng katawan. Matapos mong masugatan ng husto ang hari ng mga bangkay noong nakaraan, siguradong nagtatago siya upang magpagaling. Dahil sa bagay na ito, marahil, ito ang susi para mapatay ang hari ng mga bangkay. Talagang gusto mong pera kaysa sa buhay, akin ang bagay na ito. Kung gusto mong mabuhay, ngayon na, dalhin mo kami, sa lugar kung saan ka namomolekta ng pera. Lin Tian, mag-ingat ka. Ang baryo na ito ay pinapalibutan ng isang puwersa. Ang matinding madilim na enerhiya ay bumabalot, parang isang malaking itim na kawali na nakapatong sa ibabaw. Tumigil ka. Dayuhang tao. Hindi kayo tinatanggap sa aming nayon, Zhang. Saan ka man nanggaling, bumalik ka roon. Guro. Yung nagbenta sa akin ng tanso noon, ito ang nayon na ito. Ginoo, ganito ang nangyari. Narinig namin na. Napaka-espesyal ng tanawin sa likod ng bundok. Napaka-unique. Gusto naming makita ito sa aming pagbisita. HMM. Ang likod ng bundok ay ang lugar ng mga ninuno ng aming nayon. Nakanggulo sa mga ninuno. Kaya nyo bang tiisin ito? Walang anuman dito na dapat pagmasdan. Magtakbo na kayo. Lin Tian. Pinagmulan ng masamang enerhiya sa nayon. Nasa likod ng bundok. Walang anuman dito na dapat pagmasdan. Punong barangay. Nakikita ko na natatakot ka na baka mahuli namin ang isang bagay na marumi. Halimbawa, isang bangkay na nakasuot ng itim na balabal, 1,000 taon na. Sinasabi mo lang ang walang kwentang bagay. Kung magpapakalat ka pa ng maling balita, huwag mong sisihin kami kung hindi kami magpapakita ng kabaitan sa'yo. Paalisin niyo sila sa akin. Sinong daring na gumalaw? Huwag na nating sayangin ang oras. Pinakamalakas ang negative energy sa hating gabi. At ito rin ang pinakamahina sa mga puwersa. Sa oras na iyon, may plano ako. Magpapanggap na may lihim na paraan para makalusot tayo. Sige, tara na. Ngunit, punong barangay, ikaw ay tumutulong sa kasamaan. Hindi ito magdadala ng magandang kapalaran. Mag-ingat ka, baka magdulot ito ng pagkagising ng sinaunang bangkay, at sa unang sandali, ay isasakripisyo ang buong nayon. Master, marami sila. Susunod tayo. Anong gagawin natin? Maghintay. Tama si Ching Ching. Hintayin nating tuluyang maging madilim ang langit, kaya nilang pigilan ang buhay na tao. Pero hindi nila mapipigilan ang masaganang masasamang espiritu sa buong baryo. Pagdating ng gabi, makakapasok na tayo ng lubusan. Nahanap ko na ang pugad ng masamang espiritu. Maghihintay tayo hanggang hating gabi. Sa oras na pinakamalakas ang masamang espiritu, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para mahanap ang naguguluhang magnetic field. Bibigyan tayo nito ng daan. Lin, magpakatatag ka. Hindi maiiwasan ang isang matinding laban ngayong gabi. Mahal na hari. Dalawang tao ang dumating ngayon, na may kaalaman. Halos nakapasok na sila. Sinunod ko na ang iyong utos. At pinalayas ko sila. Walang problema, hintayin mo ang aking kapangyarihan na lumakas. At ako'y lalabas. Walang sino man ang makakatakas sa kanila. Yung nasa bibig ko. Nahanap mo na ba yung pang-press na pera? Hindi pa, hindi pa. Walang silbi na bagay. Mahabagin ka, oh hari. Guro, naghihintay na tayo hanggang hating gabi. Talaga bang papasok tayo? Mukhang napakaastig ng nayon na ito. Kahit gaano pa ito kaastig, kailangan nating pumasok. Kung hayaan nating ganap na makabawi ang hari ng mga patay, tiyak na magdurusa ang buong bayan. Lin, dumating na ang oras. Gagawin ko na ang aking spell. Guguluhin ang magnetic field ng masamang enerhiya dito. Sumunod kayo sa akin. Bilesen, itong puwang. Hindi ito tatagal ng isang insenso. Tara na. Kakaiba. Nasaan ang mga taga-baryo?
Hindi ba't malakas sila sa araw? Nakatago silang lahat sa bahay. Sinasipsip ng hari ng mga patay ang kanilang buhay. Kapag lumipas pa ang ilang araw, ang buong nayon ay magiging isang lupain ng mga patay. Bata, hindi ako pumunta para hanapin ka. Ngunit ikaw ay kusang nagpakita sa akin. Hari ng mga bangkay, ngayon. Kailangan kitang mapa-atres sa takot at pagkabahala. Haha, sayo lang yan. Ang aking paghahasa ay 800 taon na. Hindi mo kayang tapatan ng isang batang katulad mo. Kaya mong labanan ang aking lakas. Purong yang na tunay na apoy, susunugin ang kasamaan. Purong yang na katawan, talagang kahanga-hanga. Hindi nakapagtataka na nasaktan ang hari. Sayang. Hindi ka pa handa. Nandoon. Yung dayuhan nandoon. Huwag siyang makagambala sa hari. Huliin sila. Tapos na, tapos na. Sabay-sabay na atake. Ngayon, patay na tayo. Lin Tian, mag-concentrate ka sa pagharap sa hari ng mga patay. Itong mga taga-baryo, ako na ang bahala. Bumangon ang espiritu ng Diyos ng kamatayan. Bitawan niyo kami, kayong mga dayuhang ito, bitawan ninyo kami. Ang pader na ito ay, maaari lamang mapanatili ng isang amoy ng insenso. Mabilis ang labanan, mabilis natapos. Walang silbing pakikibaka. Hintayin mong maayos ko muna kayo. Bago ninyo maranasan ang mga dugo na ito. Halika na. Pakita mo nga. Ikaw na ang bangkay na may 800 taon na ang gulang. Kaya mo bang gawin ang lahat? Ang tunay na apoy ng Pure Yang. Kung mas magpa-practice ka pa ng ilang taon, baka talagang hindi ako ang karibal mo. Sayang talaga. Tumigil ka na sa pagsasalita ng ganyan. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko ang buhay ko, para mapanatili ka dito. Purong yang na tunay na apoy, nang 9 na beses na pag-ikot, nagkaisa. Hindi ko inakalang magagawa mo ang ganitong galaw. Batang ito, talagang malakas ang katawan mong purong yang. Pero, gusto kong makita. Kung magpapatuloy ka bang makipag-ugnayan sa akin, o sasagipin mo na lang ang mga insekto na ito. Kawalang hiyang. Haha. Batang ito, masyado ka pang bata. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Katawan ng Chunyang. Talagang napakalakas ng pampalakas. Kinain mo ang iyong enerhiya, ang aking daan. Maaaring malampasan nito ang 1,000 taon. Sa oras na ito. Hindi. Yan ang pambili ng aking hari. Mabilis gamitin ang purong sunog na apoy. Sige. Hindi ko akalain na ang aking 800 taon na pag-aaral ay masasira sa kamay ninyo. Pero, huwag kayong masyadong magsaya agad. Ginoo Ajun Kun. Sasagutin ng aking kaharian ang paghihiganti. Ano ang nangyari dito? Anong nangyayari sa akin? Guro, ayos ka lang ba? Nawala mo ang katawan ng hari ng mga patay. Salamat kay Ching Ching. Tumingin. Ching Ching, Yu. Kamusta ka? Ayos lang ako. Slight lang, pero sobrang pagod. Yung pondo ng presyon ay konektado sa buhay ng patay. Kapag nawasak ito, malaki ang magiging epekto. Yu, kanina, sinabi ng hari ng mga patay. Sino si Azangken? Lin Tian. Bago mamatay ang hari ng mga patay, sinabi ang Azangken. Alam ko siya. Sa totoo lang, bumaba ako sa bundok. Hindi ito isang paglalakbay, kundi isang utos mula sa 5 pamilya ng mga tagapagtanggol ng tahanan. Kasama ang ilang mga kapwa-disipulo, upang sabay-sabay na sugpuin si Ajun Kun. Ano? Isang Ajun Kun. Kailangan ng 5 pamilya na magtulungan. Ngayon naisip ko. Pagbaba pa lang mula sa bundok, tinangkang patayin na ako ng hari ng mga patay. Hindi ito isang pagkakataon. Kaya pala, gusto niyang isa-isang talunin. Kaya't unang tinamaan ka. Kamusta? Malubha ba ang sugat? Wala namang masyado.
Gumamit ng pondo para sa gastos. Nasaktan ang enerhiya. Magpahinga ng ilang araw at okay na. Susunod. Kailangan nating maghanap ng ilang katulong. Katulong. Saan tayo hahanap? Yung mga kasama kong bumaba noon. May 4 pang pamilya ng mga Diyos. Ang pamilya ng mga Gray ay marunong maghukay at mag-set up ng mga bitag. Ang pamilya ng mga White ay may kaalaman sa medisina at pagbuo ng estratehiya. Ang pamilya ng mga Yellow ay may matalas na pang-amoy sa paghahanap ng tao. Ang pamilya ng mga Ho ang pinakamagaling sa panlilinlang at pagbabago. Kung makikita lang natin sila, mas madali na ang mga susunod na bagay para sa atin. Saan natin sila mahahanap? Ngayon, hindi ko na rin alam kung nasaan sila. Ngayon, kailangan lang nating pumunta sa ilalim ng punong sampalok, magbenta ng maliit na tindahan, tungkol sa pagkuha ng mga espiritu o pag-alis ng masasamang espiritu. Para makalakom ng mas maraming kabutihan. Mabilis din akong makabawi, madali rin nilang mararamdaman tayo. Manghuhuli ng multo. Sakto, nananakit din ang kamay ko. Yuyu. Matagal na itong isang umaga. Wala pa rin kahit anong tanong. Sabi ko, epektibo ba talaga ang paraan mo sa paghahanap ng tao? Magpakatino ka. Hindi pa panahon. Ginoong Lin. Kailangan ko ulit ang tulong ninyo. Siso. Sige. Ginoong Lin. Kailangan ko ulit ang tulong ninyo. Tulungan ninyo akong iligtas ang pamangkin kong si Xiaohao. Parang may nangyaring masama sa batang ito. Teka lang, Zhang. Kailangan munang linawin kung ano talaga ang nangyayari. Patuloy siyang may mataas na lagnat. Ngunit nagsasalita siya ng mga kalokohan. Umaakyat pa siya sa kama. Gusto niyang kumain ng inihaw na manok. Hindi rin malaman ng ospital kung ano ito. Anong problema yan? Sabi mo nga. Dapat hindi ito sakit. Nabastos ba ng bata yung dilaw na hayop? Yung dilaw na hayop? Oo. Noong nakaraang araw, nawasak niya ang isang pugad ng yellow rat. May kinalaman ba ito sa bagay na ito? Yung mga bata sa Huang pamilya ang nagre-rebelde. Saktong makikilala ko sila. Si Auntie Zhang, tatanggapin ko na lang. Ay, salamat. Babae. Sino po siya? Ito po si Master Lin. Tungkol kay Xiaohao. Siguradong maayos niya ito. Master Lin, pakiusap. Tulungan mo ang anak ko. Nasa likod ng pinto ang presensya ng pamilya Huang. Nababahala pero hindi marahas. Tara, tingnan natin. Sige na, pasyalan mo muna ako sa loob. Mag-ingat ka. Ngayon, kakainin ka niya. Hao, huwag matakot. Ako'y nandito para tumulong sa'yo. Huwag ka nang magpanggap. Pinuntahan mo ang bahay ko. Walang kahit salitang paumanhin. Bakit ikaw ang dilaw na daga? Ikaw si Liu Qingqing. Noong mga panahong iyon, ikaw ang nagdulot sa akin ng kapahamakan. Ikaw si Liu Qingqing. Noong mga panahong iyon, ikaw ang nagdulot sa akin ng kapahamakan. Ngayon, gusto kong ipagbayad mo ng buhay ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Napaloko siya ng masamang espiritu. Ito ang sumpa ng pagkontrol ng kaluluwa mula sa angkan ni Azonkun. May nakisali sa pagbabago ng kanyang alaala. Tinitingnan niya ako bilang kalaban. Kaya unahin natin siyang mapabagsak. Purong Yang Shenwu nawasak. Oy, nasusunog na. Tingnan mo, nasusunog na. Kayong mga patay mali siya. Gamitin ang aking ipinadalang mantras ng paglilinis ng puso. Malinaw ang espiritu. Bumalik sa tunay na kalikasan. Wasakin ang ilusyon, alisin ang masama. Bumalik sa pinagmulan, magbalik sa orihinal. Ginoo. Ako ay ito. Ano bang nangyari sa akin? Sobrang sakit ng ulo ko. Napasok ka ng sumpa ng masamang tao. Halos nagdulot ito ng malaking kapahamakan. Si Lin Tian ang nagligtas sa iyo. Kapatid na Lin Tian, utang na loob sa pagligtas. Hindi ko malilimutan, ako si Huang Xiaoshu. Pasensya na sa mga nagawa kong pagkakamali. Kung may parusa, ipataw mo. Wala akong reklamo. Ang batang ito ay walang kasalanan. Ako ang naligaw ng isip. Kaya ko siya ginawang vent ng aking galit. Sasagutin ko ang kanyang mga pagkalugi. Dahil ikaw ay kontrolado ng iba, hindi na kailangang masyadong sisihin ang sarili sa bagay na ito. Lumabas na lang tayo at pag-usapan ito. Sige, sabihin mo, ano bang nangyari? Nagkasundo kami ni Ate Leo na bumaba sa bundok upang alisin si Azangkan. Pero pagkababa pa lang namin, nakasalubong na kami ng isang halimaw na nakasuot ng itim na kapa.
May dala siyang kampan. Kapag niyayakap niya ako, nauutal ako. Ito ang kampan na nakakawala ng kaluluwa. Ang gamit ni Azakun. Kahit na anong sabihin niya, nakakatakot talaga siya. Sinasabi niya na gusto niyang hulihin ako bilang mata. Ayaw ko, kaya nagbabasyo siya ng sumpa. Sakit na sakit, napasok ako sa lupa. Pagkatapos, wala na akong alam. Nasaan na ang taong nakasuot ng itim na balabal? Talaga, hindi ko alam. Nang magising ako, naglalakad-lakad na ako sa bayan. Hanggang sa ginaisang ako ni kapatid Lin, si Xiao Shu. Sa pagkakataong ito, swerte mo. Kung makokontrol ka ulit sa susunod, hindi naman sigurado na Majay gising. Anong gagawin natin, Liu Jia? Ayaw ko nang maging papat ulit. May paraan ako. Kailangan mong pumirma ng kasunduan kay Lin Tian. Ang kanyang purong katawan ng Yang ay makakapagprotekta sa iyong kaluluwa. Sa hinaharap, mahirap maapektuhan ng masamang mahika. Pirmahan ang kasunduan. Iyon ay pagtanggap ng Panginoon, di ba? Kung ayaw, ayos lang. Hey, huwag, huwag, huwag. Sige, gusto ko, kapatid Lin Tian. Oh, hindi, Panginoon. Ako, si Huang Xiaoshu, ay handang pumirma ng kasunduan sa inyo. Si Lin Tian ay kumagit sa kanyang daliri, kumuha ng isang patak ng dugo, ipatak ito sa kanyang noo. Ang maliit na daga ay kusang loob na nagtatag ng kasunduan ng dugo. Mula ngayon, susunod siya sa utos ng kanyang Panginoon. Nabuo na ang kasunduan. Sinubukan ng maliit na daga na gamitin ang kapangyarihang demonyo. Aba, ang kapangyarihan ng demonyo ay mas purong kaysa dati. Ginoo, ang iyong dugo. Lin Tian, ngunit ito ay isang purong katawan ng Yang na mahirap matagpuan sa loob ng 100 taon. Salamat, Ginoo. Sa hinaharap, saan man ninyo ituro, doon ako tatama. Ang kasunduan ay simula pa lamang. Dahil dito sa paligid, mayroon ng lumitaw na tao na nakasuot ng itim na balabal. Ipinapakita nito na ang kapangyarihan ni Ajun Kun ay pumasok na. Magandang balita. Huwag mag-alala, Ginoo. Kapag nakita ko ang taong nakasuot ng itim na balabal na iyon, talagang papaluin ko ang kanyang mukha. Sige na, maliit na daga. Alam mo ba kung nasaan ang iba pang mga Diyos? Naririnig ko ang amoy ni Lolobay. Ginoo, may amoy ng mga taong nakasuot ng itim sa paligid. Mag-ingat, mga tao ni Azonkon. Maaaring nasa paligid lang sila. Guro Lin. Ginoong Liu, nahanap ko na kayo. Ginoong Wang, anong nangyari sa iyo? May multo sa tindahan ko. Sa loob ng kalahating buwan, araw-araw akong nawawalan ng pagkain. Nakuha ng CCTV yung bagay na iyon. Bigla na lang itong lumutang. Tapos na. May enerhiya ng multo. Pupunta ako para makipag-ugnayan dito. Ito ay si. Walang problema, siya ay isa sa atin. Kakaiba. May halimaw ding amoy sa enerhiya ng multo, pati na rin ang amoy ng mga taong nakasuot ng itim na balabal. Mahal na Panginoon, hindi ito basta-basta. Tama ang maliit na daga, mukhang hindi ito ordinaryong espiritu ang gumagawa. Eksakto. Sabay nating isama ang bagong galit at matagal nang hinanakit. Boss Wang, magpapalam ka na. Sige, sige. Guro, dito lang ito. Palaging nawawala ang mga bagay. Umalis ka na muna. Bahala na kami dito sa tindahan. Sige, sige, magkita tayo bukas. Kakaiba, walang masyadong masamang hangin. Pero meron lang isang uri ng masamang enerhiya na parang maglalaho na. Hindi masamang espiritu, tila may lihim. May mga bagay na nagtatago at lumalabas. Sa bodega, gusto kong makita. Anong bagay? Ang naglalaro ng mga espiritu dito. Ayos na bagay. Ikaw nga. Araw-araw nandito ako para kumain at uminom. Mahal na guro, pakiusap, patawarin mo ako. Mahal na Diyos, pakiusap, patawarin mo ako. Mahal na guro, pakiusap, patawarin mo ako. Mahal na Diyos, pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko lang mapigilan ang sarili kong bibig. Hindi ko naman sinaktan ang sinuman. Hoy, nagnanakaw ka pa ng pagkain. Tingnan mo ang mga pinagsasabi mo. Talagang isa kang gutom na kaluluwa. Naging kaluluwa ka na. Paano ka pa nakakaalam ng gutom? Hindi mo alam, guro. Noong buhay pa ako, sobra akong kumain at namatay. Pagkatapos mamatay, lalong lumalala ang problemang ito. Kapag nakakakita ako ng masarap na pagkain, hindi na ako makalakad. Kahit anong kainin ko, walang lasa. Hindi pa rin ako busog. Lalong nagugutom. Lalong gusto kumain. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kailangan
Isa pa itong gutom na tao sa mga gutom na tao. Walang pag-asa. Sige na, magkaibang daan ang tao at multo. Nandyan ka lang, para sa iyo at sa may-ari ng tindahan. Hindi ito ganoon. Tutulungan kita. Pumunta sa dapat mong puntahan. Ay, huwag, huwag, huwag. Misteryo ng langit. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mag-uulat ako. Aamin ako. Sa tindahang ito, hindi lang ako ang may problema. Hindi lang ikaw. May isa pa. Nasaan? Boss, ang bango ng Oden ngayon. Sinundan ko ang amoy kaya nandito ako. Siya nga. Tuwing gabi ay nandito siya. Umupo lang siya doon at nakikipag-usap sa hangin. Ngumiti. Siya, hindi niya alam na siya ay talagang nakakatakot na. Kakaiba. Hindi ko naamoy ang amoy ng kanyang pagkamatay, pero hindi mo rin mararamdaman ang amoy ng tao. Parang isang sobrang gawang manika. Mag-ingat ka, may problema ang kaluluwa at katawan nitong babae. Kuya, gabi na, nag-iisa ka lang ba? Hindi ba nag-aalala ang pamilya mo? Kuya, bago ka ba dito? Ako ang VIP dito. Talaga. Ang pangalan ko ay Tian. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Ang pangalan ko ay Li Xiaoya. Nasa business trip ang mga magulang ko. Nakatira ako sa... Parang nakalimutan na. Ano itong simbolo? Ang hangin ay napakamasama at malamig. Hindi ito galing sa atin. Hindi ba? Ito ang tinukoy ni Ching Ching. Maling sining ng timog. Hindi niya alam na siya ay patay na. Ang kaluluwa ay nakakulong dito. Hindi ba't gawa ito ng masamang espiritu? Tinitirhan namin. Tama. Tingnan mo ito. Tama. Tingnan mo ito. Nakita mo ba? Ako ang nagligtas dito. Wala akong iniisip noon. Diretso kong it pushed yung batang babae. Ang galing ko, di ba? Nagligtas at nagbuwis ng buhay. Hindi matanggal ang pagnanasa. Ang buhay na espiritu sa pagitan ng yin at yang. Hindi pa niya alam ng buo. Ganito kalaking kaso ang pinakamasalimuot. Kapag napag-usapan na, lalong masisira ang lahat. Madaling magalit. Kuya, tingnan mo dito. Nailigtas na batang babae. Bahagyang nasaktan. Muna, walang problema. Ngunit ang batang babae na nagligtas, ay hindi na nailigtas. Patay na. Sino ang sinasabi mong patay? Patay na ako. Nagsisinungaling ka. Nananakot ka. Nandito nga ako. Nakakalakad ako, nakakataas, at nakakapagsalita. Ako nga iyon noong araw. Pakiramdam ko sobrang pagod ng katawan ko. Laging nanghihina ang katawan ko. Bakit ako namatay? Ay naku. Boss Lin, si Wanti. Nagkagulo na. Nagising na siya. Malaking problema na ito. Ginoo, ang mahika sa kanyang kaluluwa, at ang sama ng loob ay nagsama-sama. Napakadelikado. Lin, pigilan mo siya. Kung mabasag ang kaluluwa niya, hindi na talaga siya makakabalik. Bumabagsak ang kanyang pag-iisip, pagsisisi at galit. Ito ay senyales ng direktang pag-iral ng galit. Susunod, maaaring ito ay walang pinipiling atake, o ganap na pagbaluktot. Tatak pangalakal, mag-ingat ka, Panginoon. Ang kanyang kaluluwa ay may mga sumpa ng masamang sining mula sa Timog Silangang Asya. Mabilis na nabibigo sa galit, nabasag ang limitasyon. Alam ng Diyos kung ano ang maaaring lumabas. Totoo ang lahat ng nakasulat sa dyaryo. Talagang patay na ako. Totoo ang lahat ng nakasulat sa dyaryo. Talagang patay na ako. Ikaw lang. Kaya tinanggap na. Walang galit, walang hinanakit. Sa karaniwan, yung lakas mo kanina ay sapat na para maging masamang espiritu. May kabuluhan ba? Karaniwan, bago maging masamang espiritu, may ilang proseso ba? Halimbawa, mga masamang espiritu, kadalasan, iilan lang ang uri nila. Walang dapat ipagtaka. Tingnan mo. Ha? Ito ang unang uri. Kapag nakakita ng tao, nagngingit-ngit, mukhang mabangis. Sa katunayan, walang masyadong isip. Ito ang pangalawang uri. Aba.
Pumasok ka na sa lugar ng pagmamanman. Ito ang pangalawang uri, na talagang gustong lumabas mula sa bawat sulok. Akala mo'y nakagugulat. Ngunit talagang nakakahiyang sitwasyon. May ganito pa. At mayroon pang naglalakad na parang tumatalon. Sasabihin mo bang hindi sila napapagod? Ay, nakakapagod lang tignan. Talagang medyo bobo nga. Naging ganito. Anong silbi yun? Dahil walang nagbabalot sa akin ng papel. O kaya namatay na akong napakaawang. Ang mga magulang ko, may kani-kanilang pamilya na sila. Walang makakalimot sa akin. Habang buhay pa ako. Para bang walang may gustong kumuha. Ngayon, talagang patay na. Parang wala namang pinagkaiba. Sa kahit anong paraan, yung maliit na kapatid na babae, buhay pa. Hindi ba? Yung ginawa ko. Hindi naman masyadong nagastos. Si Xiaoya, hindi mo dapat sabihin yan. Buhay man ako o patay. Palagi akong naghahanap ng makakain malapit sa ospital. Kahit na wala akong makain. Pero nakita ko ang nanay mo. Anong sinasabi mo? Palagi siyang nasa labas ng kwarto mo. Araw-araw nandito. Umiiyak na hindi makatayo. Hawak ang braso ng doktor. Sabi, tulungan mo ang anak ko. Ano man ang halaga, handa akong bayaran. Kalahati na ang puti ng buhok. Hindi na siya katulad sa litrato mo. Talagang magkaiba na siya. At saka, ngayon ang araw ng iyong unang araw ng paglisan. Narinig ko sa mga kaluluwa na dumaan na. Kung hindi ka pa rin uuwi, makikita mo pa ang huling pagkakataon sa iyong katawan. Kung mamiss mo ang tamang oras, ang iyong kaluluwa ay mananatiling nakadikit dito magpakailan pa man. Hindi na makabalik sa katawan. Hindi rin makapunta sa impyerno. Kagaya ko, naging ligaw na kaluluwa. Habang buhay na lang na naamoy ang amoy, nangangailangan ng pagkain. Ang ikapitong araw na pagbabalik ay huling pagkakataon. Hindi nagbibiro ang gutom na kaluluwa. Ang masamang sining ng timog dagat ay nais na pigilan ang oras na ito upang hindi siya muling mabuhay. Masamang sining na naglalakip ng kaluluwa na nagkakamali sa kanyang pagbabalik. Kung lumampas ang oras, mahihirapan ang mga Diyos at Santo. Lin Tian, kung nais mong makahanap ng solusyon, nasa kasalukuyan ito. Ang nanay ko, hindi niya ako iniwan. Talagang hindi niya ako iniwan. Tara na, Xiaoya, ibabalik kita. Sa huling biyahe na ito, kailangan mong makahabol. Umalis ka na, Xiaoya. Sasamahan kita pa uwi. Ito na ang huling biyahe. Kailangan mong makahabol. Pagbalik ng kaluluwa sa loob ng 7 araw. Kung hindi mo ito maabyutan ngayong gabi, tapos na lahat, Xiaoya. Ihahatid ka namin pa uwi. Oo, tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na hamarang. Ginoo, mag-concentrate ka sa pagmamaneho. Kami na ang bahala sa paligid. May daan ang yin at yang. Bumalik ang kaluluwa sa katawan. Buksan. Xiaoya. Tumingin ka sa dulo ng daanan. Isipin mo ang silid ng sakit. Isipin mo ang iyong ina. Tumakbo. Isang pagkakataon lang ito. Babantayan kita. May tinago kang pangalawang plano. Lumabas ka rito. Maliit na dumi lang yan. Aakalain pang harang. Sa utos ng Panginoon, dakpin ang kaluluwa, sino mang humadlang, ay mamamatay. Huwag putulin ang daan, haharinjan ito ng daga, nakatanggap ng utos. Hoy, hindi sinasadyang, yung suot mo, anong sinaunang libingan mo nakuha, malapit nang mawala ang daan, sobrang sakit. Panginoon, Lin Tian, ang kanyang mahika ay nasa ilalim ng panlabas na panlaban sa dibdib. Gamit mo ang purong tunay na apoy. Isang atake lang, maaaring masira ang buong kalagayan. Ipasa mo ang daanan sa akin. Sige, ipasa ko sa iyo ang daanan. Xiaoya, panatilihin ang isip na kalmado. Isipin ang nanay. Kami ang bahala sa daan para sa iyo. Buhay na kaluluwa. Ibigay mo. Buhay na kaluluwa. Ibigay mo. Sugod, suntukin ang bato sa bato niya. Maliit na daga, atakihin ang kanyang ibaba, piliting lumabas ang dibdib niya. Naintindihan. Dalhin ang buhay na kaluluwa. Purong yang na tunay na apoy, wasakin.
Magaling ang ginawa mo. Stable na ang daan. Wala nang masyadong oras. Ate Yao, umalis ka na. Naghihintay pa rin ang nanay mo sa'yo. Bagahe. Tapos na. Tapos na ang lahat. Umalis na siya. Xiao Yao. Mali ang nanay. Hindi dapat kitang iwan, nanay. Magising ka na agad. Tingnan mo si nanay. Sa hinaharap, hindi na ako aalis. Dito lang ako, aalagaan ka. Nanay. Mama. Nandito na ako. Pasensya na. Nabahala kita. Doktor. Si Xiaoya. May reaksyon ng pasyente. Bumalik ang lakas ng katawan ng pasyente. Xiaoya. Parang isang himala. Xiaoya. Nakikilala pa ba niya si Mama? Mama. Nalaman ko na sa mundong ito. Talagang may mga taong nagmamahal sa kanya ng ganito. Ang ganda. Sa wakas, nakauwi na ako. Tapos na ang lahat dito. Ngayon. Dapat na rin kitang iwan. Pay. TSK. Ang lasa ng ganitong kabutihan ay talagang tama. Ngunit, katatapos ko lang makipaglaban at nag-exert ng malaking lakas. Hindi ko na kayang makuha ang kabutihang ito. Kailangan mo akong bigyan ng kaunting tulong. Oh, ano ang gusto mong gawin kong kapalit? 5 inihaw na manok. Kailangan ng 5. Yung espesyal na gawa ni Lao Zhang sa kanto. Tapos na ang usapan dito. Tandaan mong ayusin ang mga bagay-bagay. Ikalima na ito. Ang dami naman niyang makain. Saan kaya napupunta ang tiyan niya? Sabi ko, maliit na daga, sakto na yan. Kapag nagtrabaho, kailangan ng sapat na pagkain, boss. Isa pang mangkok ng sopas na labanos para sa lalamunan. Aba, Diyos ko, itong batang ito. Parang gutom na gutom, o hindi. Parang ang mga Diyos ay bumaba mula sa langit. Mama. Ang kuya na yan, ang laki kumain. SHH. Huwag matuto. Hindi natin kayang mag-alaga niyan. Sa pagbubuo ng hukbo, 1,000 araw. Sa paggamit ng hukbo, 1 sandali lang. 5 inihaw na manok. Sulit din naman. Mga espiritu na ipinadala, nawala na ang kanilang mga kaluluwa. Ha ha ha. Nakakatuwa. Gusto kong makita. Kung sino. Masama ang aking mabuting gawa. Ang alitaptap ay nagliliwanag sa masamang kapalaran. Dugo at liwanag, nag-uugnay ng mga kaluluwa. Baligtarin ang sanhi at bunga, hanapin ang punto ng pagkakaugnay. Ang itim na hangin ay humahampas, tiyak ang landas. Mabilis ka naman, Panginoon. Sa ganitong paglakad mo, kahit madilim, hindi tayo makakahanap. Yung gamot na lata sa bahay. Bakit ka nagmamadali? Dahil alam mo na. Nandito lang siya. Maaga't huli, mahuhuli rin natin siya. Alam mo ba, yung amoy ng gamot sa bahay ng bay ay sobrang lakas. Parang halimuyak ng isang engkanto na pinagsama-sama ang iba't ibang halamang espiritu. Sa kalye na ito, mga karaniwang gamot, hindi talaga pareho. Ay. Sandali, may amoy. Kahit na mahina pero napakapurong. Mula roon dumadapo. Ihatid mo ako. Ang espiritual na gamot ay nakatago sa mga pamilihan. Nandito na ito. Nakita na ang tatak ng pamilya Bay. Hayaan mo akong pumasok at tingnan. Oy, hindi na kailangan. Kami ay nandito para bumisita. Hindi kami kakain. Hindi na kailangan. Kami ay nandito para bumisita. Hindi naman kami nandito para magnakaw. HMM. Kayo ay mga matatanda. Kami ay dumating dahil sa amoy ng gamot. Tiyak na may mga bihasang tao dito. Kaya't nagpunta kami upang makipagkita. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito. Ay.
Dito, ay ang aking apo, matagal nang may sakit, hindi malaman ng ospital. Ang tao ay unti-unting nawawalan ng pag-asa, buti na lang at nakilala si Ginoong Bai, na kasalukuyang nag-i-inject sa loob. Kapatid, huwag kang mag-alala, bagamat delikado ang kondisyon ng bata, may pag-asa pa tayong makabawi. Oh, okay. Mahal na bisita, nandito ka. Ang iyong presensya ay dalisay, hindi katulad ng mga karaniwang tao. Liuwo, hindi tayo nagkita ng matagal. Hindi ko akalain na ngayon ay ganito ang ating muling pagkikita. Hey, Lolo, at ako rin ito. Hindi pwedeng ikaw lang ang tinitingnan mo, si Ate Liu lang. Para hanapin ka, halos mapagod na ako sa pagtakas. Ikaw, ang padalos-dalos na maliit na daga, matagal na tayong hindi nagkita, pero ganito pa rin ang ingay. Bata, kaibigan, may dala kang pamana ng Liuyang Xianzi. May dignidad at kalmado. Hindi ko alam kung paano kita tatawagin. Ang pangalan ko ay Lin Tian. Nakilala ko na ang matandang tao. Masaya akong makilala ka, kaibigan Lin Tian. Dahil pinili ka ng Liuyang Xianzi bilang kanyang tagapagmana, tiyak na may malalim na kahulugan. Kailangan kong alagaan ang kalagayan ng bata sa loob. Pagkatapos ay makakapag-usap tayo ng mas detalyado. Oo, Ginoo, maaari kang magpatuloy sa iyong mga gawain. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kaming tatlo na tumulong. Ginoong Bai, aking apo, ano bang uri ng kakaibang sakit ito? Ito ay hindi karaniwang sintomas. Hindi rin ito simpleng masamang espiritu. Tama ang hinala ng matanda. Siya ay tinamaan ng duyong na sumpa. Ito. Ang sumpa na ito ay labis na mapanira. Ang taong tinamaan ng sumpa ay walang problema sa kanyang kaluluwa, ngunit ang kanyang anino ay maaapektuhan ng kapangyarihan ng sumpa. Ang anino ay nakakabit sa buhay ng tao. Kapag nawala ang anino, ang enerhiya ay parang bulok na bulsa na patuloy na tumatagas. Ang tao ay magiging mahina ng walang dahilan. Hindi rin ma-diagnose ng ospital ang anumang sakit. Kapag tumagal ang oras, ang sama ng loob, sino ang gumawa? Ang taong nagbabalat kayo ay napakahusay. Maliit ang bakas. Hindi pa panahon para imbestigahan. Mas importante ang makaligtas. Kailangan agad na mapanatili ang buhay ng bata. Buwagin ang sumpa sa kanyang anino. Buwagin ang sumpa ng nag-iisang anino. Kailangan ng pagtutulungan mula sa loob at labas. Kailangan din ng formulasyon para sa pagpigil. Kung ako lamang ang mag-iisa sa paggawa nito, baka hindi sapat ang aking lakas. Lalo na kailangan ng isang patak. Ang dugo ng purong yang na puno ng init at katigasan, bilang panggamit sa gamot, para sutulan ng mahikal na enerhiya at masamang espiritu. Ito ang pinakamahirap hanapin. Dugo ng purong yang. Sa paligid ko, meron nang ang nakahanda, isang katawan na purong yang, hindi ba? Ang batang si Lin Tian ay may katawan na purong yang. Ay, ang galing naman. Ito ay tadhana. May pag-asa pa si Xiao Wei. Haha, ayos. Ginoo Bai. Kahit gaano karami ang kailangan ninyo, kunin lang ninyo. Ay, nako, isang patak ay sapat na. Maliit na daga, mabilis ang iyong mga paa. Kailangan mong maghanap ng 3 sangkap. 3 taon pataas. 2 patak ng dugo mula sa tuka ng tandang. Dapat ilagay sa jade na bote. Isang pakete ng malagkit na bigas na na-expose sa araw sa tanghali. Magdagdag pa ng isa. Isang piraso ng natural na hindi pa hinuhubog na bato mula sa Taishan. Kasya na ang isang daliri. Kailangan makabalik ka sa loob ng 2/4 oras. Ibigay mo sa akin, sigurado akong hindi ako magkakamali. Kaibigan na si Lin Tian, taglay mo ang purong yang na espiritu. Matibay ang iyong pundasyon. Mamaya, kapag pinipiga ko ang kapangyarihan ng sumpa, kailangan mong gamitin ang iyong sariling espiritual na lakas, upang matatag na pangalagaan ng espiritual na sentro ni Xiao Wei, para hindi mawala ang kanyang pangunahing kaluluwa, at labanan ng pagsabog ng sumpa. Ito ang pinakamahalagang hakbang, na hindi dapat magkamali. Purong yang na lakas, ito ang kalaban ng masamang sumpa. Panatilihin ang katatagan ng espiritu, ito ang magpapahinto sa kanya, sa landas ng pagsipsip at pag-angkin. Naiintindihan, ang kanyang kaluluwa ay ibigay mo sa akin. Li Laudi. Pakisuyo, ihanda mo ang isang mangkok ng malinis na tubig. Pagkatapos, pakihintay sa labas ng pinto, anuman ang marinig mo sa loob. Upang hindi maabala ang iba. Sige, pupunta na ako. Ang natitira, ipagkakatiwala ko na sa inyo.
Mga anino ito? Kumilos na ito. Mukhang malalim ang pagkakaimpluwensya ng sumpa. Ang pangunahing pinagmulan ng sumpa ay nakapasaw dito. Lin Xiaoyu, simulan na natin. HMM. Gagamitin ko muna ang pang-ayos ng kaluluwa, upang i-lock ang pinagmulan ng kanyang kaluluwa. Putulin ang koneksyon ng anino at katawan. Karamihan ng ugnayan. Panandali ang panatilihin ng lakas. Huwag itong hayaang magpatuloy sa pagguho. Nandito na ako. Nandito na ang mga bagay. Hindi ba lumampas sa oras? Dumating ka sa tamang oras. HMM. Lin Xiaoyu, maaari nang simulan. Ilagay ang iyong espiritual na lakas, ng dahan-dahan sa kanyang noo. Dapat itong maging maayos, huwag itong putulin. Ang langit at lupa ay malinaw, walang isip. Puno ng katahimikan. Walang dumi ang makakapasok. Wasakin. Ito ay umaatake muli. Ang iyong purong yang nakapangyarihan ay nagpoprotekta sa kanya mula sa pinagmulan ng kanyang kaluluwa. Maliit na daga, magbantay sa paligid upang maiwasan ang galit ng mga spell. Naiintindihan. Ang nakulong na hayop ay patuloy na lumalaban, bumuo ng porma sayon. Ang pagkakasunod-sunod ng mga porma sayon ay walang puwang. Hindi na ito tatagal. Bumuo ng porma sayon. Lolo, gutom na ako. Si Xiaohui. Si Xiaohui ay gising na. Talagang gising ka na. Salamat, Ginoong Bai. Salamat, Guru Lin. Salamat, dakilang duwende ng Moss. Kayo ang aming mga pangunahing tagapagligtas. Nabura na ang sumpa. Pero masyadong malaki ang nasira sa enerhiya. Magbibigay ako ng Race Eta para sa pagpapatibay at pagpapalakas. Kakainin ito araw-araw ng isang buwan. Dahan-daang gagaling din kayo. Salamat, salamat. Sa wakas tapos na. Talagang nakakainis ang mga sumpa na ito. Ayos na, wala nang problema. Ginoong Puti, maganda ang napili mong lugar. Dito, nakatutulong sa mga tao. Medyo tahimik, di ba? Hindi naman talaga masyadong tahimik. Sa amin, ang pamilya namin ay nagdadalubhasa sa medisina at kabutihan. Dito kami nagtutustos ng serbisyo, nakakatulong pa sa tao. At saka madali kaming makakakuha ng balita. Hintayin namin ang darating. Liu Xianzi, Lin Xiaoyu. Sa buong daan na ito, anong mga nangyari sa inyo? Nakatagpo kami kay Azangken, ang ambush ng hari ng mga patay. Malakas ang kakayahan ng hari ng mga patay. Ginawa ko ang lahat para protektahan ng lahat, kaya't kinailangan kong labanan gamit ang aking orihinal na kapangyarihan. Ngayon, hindi pa ako gumagaling. Bago nasugatan si Ate Ching Ching, nagbigay din siya ng mga tagubilin. Kailangan nating magtipon ng 5 tagapagmana para labanan si Ajun Kun. Kaya, Bailao, kailangan ka namin. Si Ajun Kun. Tama nga siya. Noong nakaraan, ang bawat isa sa atin ay nahadlangan. Sigurado akong may kinalaman siya dito. Ngayon, mukhang gusto niyang makahanap ng mga paraan. Ano pang hinihintay? Nandito na ang lahat. Tara na at hanapin. Yung mga tao sa Ho at Hui. Hindi ganun kadali ang mga bagay-bagay. Nandito ang matanda para magpagaling. Kamakailan. Nakita namin ang 3 kaso ng mga katulad ni Xiaohui. Hindi sakit, hindi sugat, pero tunay na sinasapian ng sumpa, at saka, kahit na tinatakpan ang paraan ng pag-arte. Pero ang pinagmulan nito ay walang mas kilala pa. Kaya't ibig sabihin nito, itong si Ajorn Kun, ay malapit na sa lugar na ito. HMM, malaki ang posibilidad. Mukhang nag-e-eksperimento sila ng ilang uri ng masamang kapangyarihan. O naghahanap ng isang bagay.
Kung aalis tayo ngayon ng walang pag-iingat, maaaring mawala tayo ng mahalagang mga pahiwatig, at magdudulot ito ng mas marami pang mga inosenteng tao na magdusa. Ano ang gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng maghintay dito, di ba? May suhestyon ako. Nagawing pansamantalang base ito. Ako at si Lin ay magkasamang magbibigay ng lunas. Hindi naman mahina ang iyong kakayahan. Nagdala ng pamana ng pamilya Liu, at siya ay isang purong yang nakatawan, na may pambihirang bisa sa pagpapaalis ng masamang espiritu at pagpapakalma, at makakatulong din sa akin na ganap na alisin ang masamang sumpa. Maliit na daga, ikaw ay mabilis kumilos, magtanong sa labas para sa impormasyon. Pansinin ang mga galaw ng pamilya Ho at Wei, at sabay na bantayan ang mga kakaibang galaw ng masamang enerhiya sa lungsod. Magandang pagkakataon ito para ilabas ang mga basura na nakatago sa dilim. Tungkol sa mga balita, ipasa mo sa akin ang mga gawain. Mas mabuti ito kaysa manatili dito. Lin Xiaoyu. Upang magtipon ng lakas laban sa mga kaaway, nais kong makipagkasunduan sa inyo. Bilang inyong tagapanginoon, simula ngayon, ang linya ng mga manggagamot ng Bai ay susunod sa inyong utos. Ang linya ng mga manggagamot ng Bai ay nakatuon sa pagtulong sa sangkatauhan. Kung magkakaroon ng ganitong tulong, mawawala ang mga masamang espiritu at magiging mas epektibo ang ating mga gawain. Ginoong Bai, sa pagitan natin, tayo ay magkapantay. Hindi mo na kailangang tawaging Panginoon. Tawagin mo na lang akong Lin Tian. Mahalaga ang kabuuan. Hindi dapat kalimutan ang mga kaugalian. Nabuo na ang kasunduan. Kung ganun, mula sa nakatatanda, kaya't sa harap ng iba, mas mabuti pang tawagin mo akong Lin Tian. Oo, Panginoon. Pagsamahin ang lakas ng lahat, upang makamit ang malaking bagay. Maganda ang iyong hakbang na ito. Ngayon ay may kasamang matanda, na tumutulong sa medisina. Ang ating lakas ay nagiging sama-sama. At ang mga tauhan ni Ajun Kun, ay unti-unting lumalabas. Ang ating laban ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Magandang epekto ng gamot na ito. Nararamdaman kong mas maayos na ang kabuuang espiritual na lakas, HMM. May balita na. Yung walang silbing parke sa kanluran ng lungsod. Nakita ko dalawang nakasuot ng bulaklaking kamiseta. Nakatingin ng diretso, nakaupo sa upuan. Yung amoy ng masamang sumpa sa katawan niya, kasing-kasing ng kay Xiao Huizong. Mula pa lang sa malayo, nananakit na ang ilong ko. Totoo nga. 40%, hindi pwedeng mali ang amoy na yan. Dahil kusang loob silang nagsumamo. Huwag na nating palampasin sila. Tama rin. Kailangan natin silang gamitin, para subukan ang estado ko ngayon. Direktang pumatay at tapusin na lahat. Mag-ingat ka talaga. Ang iyong purong yang nakatawan ay ang kalaban ng masasamang sumpa. Makikipagtulungan kami ng buong puso. Hindi na may tago ang mga kamay ni Ajun Kun. Sa pagkakataong ito, huwag niyong asahan na makakatakas kahit isa. Terra, kami na ang bahala sa paglilinis. Ginoong Zhao. Ito ay banal na tubig na pinagpala ng aming guro. Dalhin mo ito at ipainom sa asawa mo. Nadapuan siya ng masamang espiritu. Agad siyang gagaling. Totoo yan. Talagang makakatulong ito sa asawa ko. Hindi matukoy ng ospital ang sakit. Hindi makabangon si Keren. Huwag mag-alala. Ang aming banal na tubig ay espesyal na lunas sa mga masamang sakit. Agad mo itong dalhin pabalik. Huwag magpabagal. Huwag humawak. HMM. Iyan ay nakakasama na bagay. Saan nanggaling ang batang ito, na naglakas loob pang sirain ang ating magandang pagkakataon? Maliit na salot. Sumpa ng buhay. Ito ay hindi banal na tubig. Ito ay lason ng pagkakulong ng kaluluwa. Tumayo ka, tumigil ka. HMPH, kayong dalawang walang puso. Ngayon, hindi na kayo makakatakas. Sila ang hinahanap ko. Pumunta. Sila ang hinahanap ko. Pumunta. Mga halimaw. Nagsimula ang Morning Star Lock Jade Array. Musang, kontrolin siya. Tingnan mo ako. Napakadali. Gustong tumakas ng Shadow Puppet, ikalok. Talaga namang isang anino. Purong apoy ng yang. Pawiin.
Kayo, ano ba talaga kayo? Ano ba itong bagay na ito? Isang bagay na makakasakit sa iyo, na isagawa na namin ang solusyon dito. Ikaw ay, nakatutok ang mga mangkukulam mula sa Timog Silangang Asya. Sa 2 tao kanina, pareho silang mga puppet ng mangkukulam. At ang hawak mo, ay hindi talaga banal na tubig, kundi lason. Kung ibinuhos mo ito sa asawa mo, mawawala na ng tuluyan ang kaluluwa ng asawa mo. Isa na lang siyang walang laman na shell. Bakit ganito? Ano na ang mangyayari sa asawa ko? 3 araw na siyang nawawalan ng malay. Madaling araw, nag-aayos siya ng buhok sa harap ng salamin. Pakiusap, tulungan niyo siya. Nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Nawala na ang kaluluwa. Ito ay ang salitang salamin. Kung patuloy itong maantala, hindi na maibabalik ang kaluluwa. Tara na. Dalhin mo ako sa bahay niyo. Ang bateng ito ng lason ng susi. Kung nais mong gumaling, kailangang lutasin ito mula sa ugat. Azonkon, ang mga alipin mo, dapat nang putulin. HMM. Muling bumalik. Nagsimula na naman, Guro Lin. Yung salamin na yun ang dahilan. Hindi tama ang amoy, maalat at mabigat. Parang bulok na karne na hinaluan ng mababang kalidad na pulbos. Iyon ay nagmumula sa salamin at sa kanya. Siya ay sinaniban. Mayroong bagay sa loob ng salamin. Ang salamin ay naging masama, masyadong mabigat ang negatibong enerhiya. Ang kaluluwa ni Ginang, Zhao, ay nahulog na sa loob ng espiritu ng salamin. Naidamiste ka na. Guro Lin, ano ang gagawin natin? Makakabangon pa kaya ang asawa ko? Ginoo Zhao, umalis ka muna. Kahit anong mangyari, huwag kang pumasok. Sige. Musang, bantayan mo ang pinto. Bailaw, bantayan ang bawat sulok ng bahay. Kailangan din nating pangalagaan ang kanyang hininga. Kabilang, ibigay mo sa akin. Kahit langaw, hindi makakalabas. Gagamitin ko ang teknik ng pagtigil ng kaluluwa, upang pigilin ang kanyang buhay. Ang nasa salamin. Bibigyan kita ng 3 segundo. Mas mabuti pang lumabas ka na. Maaari pa kitang samahan. Kung hindi, papaliparin ko ang kaluluwa mo. Masyadong mabigat ang galit ng bagay na ito. Ayaw makinig, eh. Mag-ingat ka, nagalit ito. Gustong mamatay ang isda at masira ang lambat. Naghahanap ng kamatayan. Bailaw, mag-ingat. Haharin dyan ng maliit na daga. Purong yang na tunay na apoy. Wasakin. Purong yang na tunay na apoy. HMM, Ginoo. Mayroong bagay sa salamin na gustong lumabas. HMM, gusto pa akong hilahin papasok. Bailaw, protektahan mo ang tao. Mag-ingat ka. Ang ilusyon na ito ay nakatuon sa isip. Lin Tian, nakatuon ito sa paghatak sa'yo. Sige. Nahila siya ng nilalang iyon. Hindi matatag ang salamin. Nagsimula na silang makipaglaban sa loob. Walang masama kay Ginang. Zhao sa ngayon, ang kanyang kaluluwa ay pinigilan ng espiritu ng salamin. Kailangan nating magtulungan mula sa loob at labas, upang masira ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Babasagin na lang ang salamin. Sige. Bumagsak. Bubukas ang espasyo sa loob. Sino man ang nandyan, mamamatay o masasaktan. Sirain ang hadlang at linisin ang isipan. Paihinain ang espiritu ng salamin. Buksan mo ang daan para sa kanya. Ang narehistrong simbolong tatak pangkalakal. Totoo bang? Ito ba talaga ang mundo sa salamin? Lahat ay mukhang napaka-real. Pinipilit tayo ng ilusyon. Binubulag tayo ng pag-iisip. Totoo ngang kakaiba ang mundong nasa salamin. Kailangan nating hanapin ang sentro ng bagyo agad. Hindi dito ligtas manatili ng matagal. Xiao Tian. Sa wakas, nahanap na kita. Dumating na ako. Ayos ka lang ba? Narehistrong simbolong tatak pangkalakal.
Sa akin, ayos lang ako. Pero paano ka rin nasama dito? Xiao Tian, hindi kita pinoproblema na mapanganib ka. Kaya, dali-dali kitang hinanap. Oh, sige. Sige, hanapin na natin ang labasan. Oo, sige. Ha? Anong nangyayari? Mahigit 2 oras na tayong naglalakad. Bakit hindi pa tayo makalabas sa loob ng bakuran na ito? Aba, medyo pagod na ako. Sobrang laki ng ilusyon na ito. Mas mabuti pang, maghanap muna tayo ng lugar para magpahinga. Bukas na lang tayo maghanap ng labasan. Hindi tama, may mali. Itong pavilion. Nadadaan na natin ito ng 3 beses. Oh, Diyos ko. Pero sa gabi, naglalakad tayo dito sa ilusyon. Mas mapanganib. Bakit hindi tayo maghanap ng lugar para magpahinga? Para makabawi ng lakas. At makahanap ng daan palabas? Hindi. Sigurado ka bang gusto mong mag-overnight dito? Xiao Tian, basta't nandyan ka sa tabi ko. Ligtas kahit saan. Xiao Tian. Kakatapos ko lang kumuha ng prutas mula sa puno. Mukhang sariwa pa nga. Pagod ka na sa buong araw. Kain ka na kaya? Sigurado ka ba na pwedeng kainin ang mga bagay dito? Mag-alala ka lang. Sinubukan ko na ang lason. Walang problema. Kumain ka na. Masyado kang maingat. Mag-ipon ka muna ng lakas. Mamaya, sasamahan kita sa paghahanap ng daan palabas. Bakit ganito ang lugar na ito? Pareho ang bawat daan. Hindi pa rin makalabas kahit anong gawin. Huwag kang mag-alala, Xiao Tian. Habang mas nalilito ka, mas lalo kang hindi makakahanap ng daan palabas. 2 araw na ang lumipas. Hindi rin namin alam kung ano ang nangyayari sa labas. Kung ano talaga ang kalagayan. Mula kay Lao Xiao Mouse, tulungan mo akong panatilihin ang formation. Sa 3 posisyon, ay set up ang gamitin ang puso bilang gabay. Ching Ching, magpakatutok ka. Nakita na. Narito ang pinakamahina na bahagi ng salamin. Gamitin ang dugo bilang kasunduan. Bumuwag ng hadlang at magpatuloy. Lin Tian, humawak ng daan. Ching Ching, ito ang amoy ng mga matatanda. Mag-ingat ka, baka ito ay isang bitag. Lumayo ka sa akin. Bakit? Paano nangyari ito? Mag-ingat. Yu, Ching Ching, huwag mong saktan si Ching Ching. Purong apoy ng yang, sirain. Buksan ang daan. Anong nangyayari? Biglang naputol ang porma sayon. Bakit niya ginawa iyon? All White, hindi maaasahan ang planong ito. Hindi. Ang puwersa ng backlash. Parang nasira mula sa loob. Si Lin Tian. Kanyang kusang pinutol ang daanan sa loob. Bakit kailangan gawin ng Panginoon ito? Siguradong siya ay nakatagpo ng mapanganib na sitwasyong hindi niya maiiwasan. Yu, kamusta ka? Ching Ching. Ayos lang ako, ikaw. Huwag mo akong alalahanin, unahin mong gumaling. Xiao Tian, wala nang silbi. Ang sugat ko ay nakakaapekto sa aking kaluluwa. Hindi kayang gamutin ng karaniwang mahika. Bakit ganito? Kung si Ching Ching lang ang makapagpapagaling sa'yo, kahit anong gawin ko. At ang babae, kailangan ng pagsasama ng yin at yang. Dapat maghalo ang mga hininga upang gumaling. Ito. Kay Cough Cough. Sige na, huwag mo na akong alalahanin. Hayaan mo na akong ganito. Ako ang gagamot. Si Xiao Tian. Masaya akong nandyan ka. Nakita kita. Ito ang aking swerte. Handa akong ibigay ang lahat para sa iyo. Handa ka ba? Handa ako. Hindi ka siya. Hindi mo man lang natutunan ang kahit isang piraso ng pagkatao ni Ching Ching, na parang hindi mo siya kilala. Sino ka ba talaga? Bakit ang dami mong pang-akit? Pero mayroong isang kalungkutan na umaabot mula sa kaibuturan. Sino ako?
Sobrang sakit, sobrang sakit. Adyan-kun. Adyan-kun. Ang espiritu ng salamin na ito ay may kaugnayan sa kanya. Baka, ito ang mga biktima na iniwan niya dito. Alam kong naririnig mo ako. Ang kaaway mo ay si Adyan-kun. Hindi ako. Maaari kitang tulungan. Kayo mga monghe. Puno ng kasinungalingan. Gusto lang sirain ang aking kaluluwa. At sakupin ang mahalagang salamin na ito. Rocketa. Ropang Diyosa. Kung talagang gusto ko, kung masasaktan ka, hindi na sana ako titigil kanina. Tingnan mong mabuti. Yung lakas ko. Galing sa isang ibang guardian spirit. Hindi ko sinasadyang puksain ka. Mamatay ka na. Kailangan ko munang mapigilan ka. Purong yang na apoy. Wasak. Akala ko ay, sugatan ka na ng ganito kalubha. Maaari mo bang tandaan, ang pangalan ni Adyan-kun, at ang iyong sariling sakit? Kung gayon, maaari mo bang tandaan, ang pangalan mo? Papatayin ka. Mukhang, siya at si Huang Xiaoshu, ay iisang sintomas. Taas sa tagabituin, walang tigil na pagbabago, pagsasanggalang sa masamang espiritu, pangalagaan ang buhay, matalinong malinaw, kalma ang isip, tatlong kaluluwa ay mananatili, walang mabawalang espiritu, espiritu ng Fox, kung hindi magigising ngayon, kailan pa? Ang pangalan ko. Si Hugh Mayer. Gumagalaw ang salamin. Lin Tian, lumabas ka. Ako. Naalala ko na. Ako si Qingqiu Hugh Mayer. Sa utos ng Panginoon, bumaba sa bundok upang salubungin si Liu Qingqing. Ngunit hinabol ng Azangken, nang tamaan. Nagtago sa lihim na salamin upang magpagaling. Ngunit, nawalan ng alaala hanggang dito. Maraming salamat, Ginoo, sa iyong paggising. Kung hindi matatag ang puso mo, Ginoo, si Mayer ay magagawa nitong magkamali ng malaki. Yongjan, mananatili siyang nakalubog sa kailaliman. Ngayon na naaalala ko na, hindi ko alam kung si Mayer ay maaaring makipagtulungan sa paglaban sa ating karaniwang kalaban, Adyan-kun. Salamat sa iyong hindi pagtalikod. Nais ni Mayer na sumunod sa iyo. Sama-sama nating labanan si Adyan-kun. Si Mayor ng Qingqiu Fox, ngayon ay nais kong ituring na Panginoon si Lin Tian. Magtatag ng espiritual na kasunduan. Mula sa ngayon, sama-sama sa kapalaran, hanggang sa kamatayan. Kung pahihintulutan ng aming Panginoon, mangyaring tanggapin ang kaluluwang ito. Tara na, ang ating mga kasama, naghihintay pa sa atin. Ang amoy na ito, Fox Mayer. Bakit ikaw? Ay, ipapakilala ko sa inyo, si Fox Mayer. Mula ngayon, tayo na ang magkakapatid. Baylaw, maliit na daga, matagal na tayong di nagkita. Ay, gandang Qingqing. Lin Tian, okay ka lang sa salamin? Ayos lang ako. Salamat sa kanya. Muling pagkikita ng mga matagal ng kaibigan. Magandang balita. Ay naku. Ikaw pala ang may kagagawan kanina. Isa na namang alon ng kabutihan ang dumating. Asawa. Uhaw na uhaw ako. Gising na. Gaano ako katagal natulog? Sa wakas, nagising na ako. 3 araw ka nang nakatulog ng mahimbing. Siya. Sino sila? Ginoo at Ginang Zhao, huwag matakot. Nandito kami para tumulong sa'yo. Kagigising mo lang. Naramdaman ko ang katawan ko. May hindi ba komportable? Kuya Zhao. Ate sa asawa, yung nakasama ko noon. Ako ang nakasagabal sa ate sa asawa. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Tungkol dito. Lahat ay dahil sa akin. Hayaan mong tapusin ko na ito. Ako ay isang diyosa ng Fox mula sa Qingqiu.
Matapos masaktan ng mga kaaway, nawala ang aking isip, nananatiling kaluluwa. Kaya't nagtago ako sa salamin na iyon. Sa gitna ng kalituhan ng aking isipan, hindi ko sinasadyang naapektuhan ang nakatatandang kapatid na babae, kahit na hindi ito sinasadya. Kasalanan ko rin ito. Halos nagdulot ito ng malaking pagkakamali. Handa akong tanggapin lahat ng responsibilidad. Hindi ko alam. Ano ang opinyon mo? Sige na. Basta't okay ang tao. Ikaw rin ay isang taong nasa hirap. Magsikap ka na lang sa buhay mo. Dito, makakaasa kayo. Ngayon si Mayor ay akin na. Mula ngayon, hinding-hindi na. Mauulit ang problemang ito. Kailangan pang magpahinga ni Ginang. Joe ng dahan-dahan. Sa mga nakaraang araw, kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Wala nang masyadong problema ang nakatatandang kapatid na babae. Magpahinga pa siya ng ilang araw. Magpakatagal sa ilalim ng araw. Ay makakabawi ka. Ginoong Lin, ikaw ang malaking biyaya sa aming pamilya. Ang munting pasalubong na ito. Pakiusap, tanggapin mo ito. Hindi na kailangan. Dumating kami ngayon. Hindi ito ang dahilan ng pagdating ko. Masaya akong makatulong sa inyo. Ang halaga ng mga gamot ay humigit kumulang 300. Oh. Ito, HMM, lunok. Kukunin ko lang ang halaga ng mga gamot. Ingatan mo ang pamilya mo. Aalis na kami. Sige. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Ay naku. Sa wakas, natapos na. Ate Mayor. Kanina, yung maling pagkakakilala mo, napakatapat. Sa katunayan, ako mismo ang nagdala ng gulo. Siyempre, kailangan kong tanggapin. Salamat, mahal na hari, sa pagkakataong ibinigay mo upang makabawi. Ayos na kung naayos na. Ang pinakamahalaga ay walang masama sa lahat. Nakatapos na ang mga sanhi at bunga. Walang dahilan upang manatili sa nakaraan. Sige na, dahil naka-assemble na tayong lahat, handa na tayong umalis. Kailangan nating ipagdiwang. Maligayang pagdating kay Ate Mayor. Tayo ay kakain ng masarap. Susunod tayo sa mga utos ng ating Panginoon. Wala akong opinyon. Sundin mo na lang. Ako ang taya. Tara na. Sige. Alam ko may magandang lugar sa unahan. Mga kaibigan, tingnan nyo. Itong batang ito ay nakapatay na ng ikawalong inihaw na manok. Salamat sa kuya sa ibinigay na rocket. Sabi ay para kay Mayor ang salo-salo. Pero ikaw, masaya ka namang kumain, na parang daga. Siyempre, pareho pa rin ang ganda. HMM, pinakamaganda. Siyempre, para kay Ate Mayor. Ate Mayor, subukan mo. Kumakain ako ng espiritu. Ito mga ito. Sige, para sa'yo na lang yan. Ayos lang. Mukhang gusto ng maliit na daga, nakunin din ang parte mo, para maubos na. Boss, bayaran na. Narito na, narito na. Masaya. Salamat, Ginoo. Mukhang ang maliit na daga, talagang puno ng espiritu, ha. Sa susunod, hayaan siyang magbayad ng mag-isa, mas magiging masigla siya. HMM. Ang amoy na ito, parang hindi tama, Ang hininga ng taong ito ay magulo. Hindi ito karaniwan. Hindi tao, hindi multo. Parang Diyos, pero hindi totoo. Tiyak na may pinagmulan ng Diyos. Ngunit ang espiritu ay nagkalat. May kasamang galit ng isang tubig na multo. Ano ang tinitingnan ninyo? Ayos lang. Itong taong ito ay mukhang madumi, at may amoy ng ilog. Tara, sundan mo ako. Gusto kong makita kung ano ang gumagawa ng gulo. Sumpa, si Azangkan. At yung mga nakakainis na sirena sa ilog. Ako ang dakilang mago. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Azaan Kun, yung matandang yun na naman ang gumagawa ng gulo. Pinatay siya ng Grey Spirit. Naging galit siya sa sirena. Mukhang hindi matatag ang kanyang espiritu. Malapit nang maubos ang gasolina. Ang Diyos na nakikiisa sa tao. Tunay na wala ng paraan. Ang kamalayan ng host sa loob niya ay patuloy na nagsusumamo. Kung magpapatuloy pa ito, hindi nila mapoprotektahan ang dalawa.
Nasaan na ako? Batang. Mag-ingat ka. Hintayin mo lang na maibalik ko ang aking paghihiganti. Ibabalik ko ang iyong kalayaan sa pamilya Gray. Dahil, pareho tayong mga biktima ni Azonkun. Bakit hindi tayo magsanib puwersa? Sino? Na nagtatago? Sino kayo? Sa amoy ninyo. Hindi parang tao. Kami ay mga taga-Gray. Tingin ko sa amoy mo, medyo hindi matatag. Mukhang may nangyari. HMPH, nakikialam ka. Mabuti ang kalagayan ko. Kayo. HMM. Ang pakiramdam na ito. Ang talino ng pamilyang Huang. Lamig ng pamilya Bai. Ganda ng pamilya Hu. Ikaw si Huang Xiaoshu. Ikaw si Bai Lao. Ikaw si Hu Meier. Ikaw ay Liu Qingqing. Kuya Hui, ikaw. Matagal na tayong hindi nagkita. Sana ay okay ka lang, Kuya Hui. Talaga bang kayo ito? Paano kayo nagkasama-sama? May kasama kayong isa. Tao. Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo naharang ng mga tauhan ni Azangken, ng mga Y? Dahil dito, kung tayo'y mga kakampi, hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Mas mabuti, lumipat tayo sa ibang lugar at pag-usapan ito ng maayos. Kayo, ilan kayo? Bakit kayo nagtipon-tipon? Ano ba talaga ang nangyayari? Unahin na natin ang seryosong usapan. Ngayon, nakaangkin ka ng katawan niya. Baka ang kaluluwa niya, nakatali pa rin sa lawa. Ang kanyang presensya ay magulo. Ang kaluluwa ng host ay talagang wala sa katawan. Tama iyon. Ang kaluluwa ng tanga na ito ay talagang nakulong pa sa ilalim ng ilog, kung iisipin. Talagang naapektuhan ako dito. Ngayon, malinaw na sa inyo, di ba? Hinahabol ako ng mga tauhan ni Ajankun. Hindi ko sila kayang labanan. Nahulog ako sa ilog. Itong tanga. Siyang tumalon para iligtas ako. Kaya nga, ang kanyang kaluluwa. Pero naipit siya ng multo dagat. Ginamit ko ang kanyang katawan. Una, para sa sariling kaligtasan. Pangalawa, utang ko sa kanya ang buhay ko. Kung hindi ko papaghigantiin ito, anong karangalan pa ang matitira sa akin? Mas lalo akong nakakasala sa batang ito. Kuya na ito, para iligtas ka, ay nakatagpo ng panganib. Kailangan muna nating tiyakin ang kanyang kaligtasan. Talagang matatag siya. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay, nasa katawan mo siya. Huwag sanang sa huli, hindi mo makuha ang paghihiganti, at mawala ang kanyang kaluluwa. Kaya, mahalaga pa ring iligtas ang tao. Tama ang sinabi ng Panginoon. Unahin nating iligtas ang kaluluwa ng batang iyon, muna. Pagkatapos, sama-sama nating haharapin si Azonkun. Unahin ang pagligtas. Mag-ayos tayo ng mga bagay. Yung mga water ghost, sobrang masama nila. Pati yung mga tumutulong, pinapahamak pa. Si Lao Wei ang gagabay. Pupunta na tayo. Kukunin natin ang kaluluwa. Pero sa ngayon, hindi pa ako umaabot ng 1%. Mukhang hindi na tayo makakatulong. Wonage, huwag mag-alala. Nandito na ang 4 sa aming 5 sento. Mga maliit na water ghost lang yan. Hindi pa tayo matatakot. Ang mga water ghost ay nakasalalay sa tubig para magpahirap. Kailangan silang akitin sa baybayin para tuluyang maresolba ang panlilinlang at pag-atake. Si Mary ang pinakamagaling dito. Ganyan. Bailaw. Nasa baybayin ka at nag-aayos ng puwersa para hadlangan ang kanilang likuran. Xiao Wang. Pagdating ng oras, may lalabas mula sa dalampasigan. Huhulihin mo ang isa. Mayor. Ikaw ang pangunahing responsable na ilabas sila mula sa tubig. Tutulungan kita, Mayor. Magkakaroon tayo ng suporta sa isa't isa. Ako'y maghahanda na. Huwag mag-alala. Walang sino man ang makakalusot. Maging maayos ka. May paraan ang aking mga kasama para sila'y kusang sumunod.
Ginoong Gray, hindi ka pa gumagaling. Nasa gitna ka ng laban. Sige, kami na ang bahala. Oo, ayos lang. Kaya susunod ako sa inyo. Dapat ay bayaran ng mga multo ang kanilang mga utang sa dugo. Simulan ang ritual. Nabuo na ang ritual. Maaari nang magsimula anumang oras. Hintayin na lang nilang ma-hook. Kaya, sundin lang natin ang planong ito. Siguraduhin nating maparusahan ang mga halimaw na ito, sa halip na magdusa. Panginoon, ipagkakatiwala ko na ito sa mga tauhan ko. Yang. Lumabas na. Huwag lumapit. Bumuo ng pader. Nahuli na. Purong apoy ng Yang, pawiin. Gustong tumakas. Nagtanong ka na ba sa batang iyon? Patay. Nakuha na ang kaluluwa. Ang utang na ito, aking inaalala. Maraming salamat sa inyo sa pagpaparusa sa akin, at para na rin sa hanggal na batang ito, na itama na ang problema. Huwag kayong mag-alala, Kuya Hui, ito ay nararapat lang. Isang maliit na tulong lang. Ngayon, dapat mong ibalik ang kaluluwa. Kapatid na Gray, matagal nang nakakulong ang espiritu mo sa katawan ng tao. Baka masaktan ang ugat mo nito. Lumabas ka na muna. Okay. Sobrang mahina siya. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Nasaan ito? Sino kayo? Ikaw. Nahulog ka sa tabi ng ilog na ito. Saktong dumaan lang kami. Isang tao. Bawasan ang paglalakad sa gabi. Sobrang delikado. Pagbalik, magpahinga ng mabuti. Magpakatag-init sa araw. Hindi ko na kailangan magpasalamat, Lin Tian. Sinasabi ni Grace Xiaohao na tutuperin niya ang kanyang salita. Mula ngayon, makikisama na ako sa inyo. Ginoo, kung hindi ninyo ako itataboy, handa akong makipagkontrata. Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon. Simulan na natin ang laban kay Azangken. Dahil pareho ang ating mga layunin. Kaya, magsama-sama tayo. Mabuti ang makipagkontrata sa ating Panginoon. Naka-recover na ako ng kalahati sa aking mga sugat. Siyempre, makikipagkontrata tayo kay Lin Tian. Pagkatapos ng kasunduan, lumalakas na ng husto. Pagiging espiritu, mas komportable na ngayon. Mas madali na ang lahat ng gagawin. Mas maginhawa na ngayon. Ayos lang, Lao Hui, mukha kang tao ngayon. Ganyan. Mas madali talaga ang paglakad dito. Maganda. Dahil nga, nandito na ang lahat. Sige, simulan na natin ang lakad. Si Azon Kun. Nasa proseso siya ng paggawa ng 10 dambuhalang multo. Kailangan niyang tipunin ng sama-samang galit ng 10 pamilya. Ang insidente sa convenience store dati ay isang simula lamang. Ano? Manatiling kalmado. Ang susunod nating target, nasa saan? Sa kanluran ng lungsod, sa abandonadong parke. Nagtayo siya ng spell formation doon. Lahat, makinig. Target. Parke sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa pagkakataong ito, kailangan nating wasakin ang tanggulan ni Azangken. Sa wakas ay dumating na. Tama lang, gagamitin ang kaluluwa ninyong 5 para ihandog sa aking 10,000 multo. Ha ha ha. Ajan Kun, ngayon
ay ang iyong araw ng kamatayan. Lumang bagay. Maraming naapektuhan dahil sa'yo. Ngayon, babayaran mo ang lahat. Nagawa mo itong masamang palatandaan. Hindi tatanggapin ng langit. Sandali lang. Ipapaghugas kasalanan namin ang inyong mga kaluluwa. Makinig ang lahat ng multo. 1,000 multong kumakain ng kaluluwa. Dalisay na apoy ng yang. Wasakin ang kasamaan. Bantay na alimango ng espiritu. Depensahan. Yelo ng espadang mistiko. Harangan. Tingnan mo kung paano ko kayo punitin. Bato. Taas. Espiritu ng Chingmo. Pigil. Magandang lahat. Panatilihin ang porma sayon. Kawili-wili. Ito, karapat dapat sa akin. Nutrients ng Waen Gui Fan. Talagang matigas itong bagay na ito. Tradisyonal na atake. Mahirap magtagumpay. Ako ang bahala sa kanila. Ginoong Bay, I-freeze ang kanilang ibabang bahagi. Musang, bunggo sila. Durugin ang kanilang ulo. Suntukin ang kanilang ulo. Tingnan mo ako. Ha ha ha. Sige. Tapos na ang warm-up. Hayaan kayong maranasan ang kapangyarihan ng Waen Gui Fan. Wasak. Sugod. Masyadong malakas ang galit na ito. Ang bandilang ito ay natunaw ng libu-libong kaluluwa. Hindi na rin maayos ang aking espiritual na lakas. Hindi makagalaw. Ginoo, sobrang nakakatakot nitong bagay na ito. Naramdaman mo na ang kawalang pag-asa, di ba? Ito, ang tunay na kapangyarihan. 10,000 demonyo ang sumisip-sip ng puso. Ha 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 ha. Hinahanap ang kamatayan. Walang silbi. Sumunod ka lang at maging akin. Maging pangunahing kaluluwa sa banner ko. Ha 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 ha. Lin Tian, huwag niyo kaming pakialaman. Gamitin ang taktika na iyon. Ipakita ang anyo ng aming master. Ipagsama-sama ang aming 5 lakas para sa aming kapangyarihan. Tayo'y magsanib. 5 santo, magkaisa. Kayang basagin ang banderang ito. Ginoo. Saktan siya. Naniniwala kami sa'yo, Lin Tian. Nandito kaming lahat sa likod mo. 5 na halimaw, makinig kayo. Tulungan mo kaming labanan ng masama. Mag-alay ng insenso, humingi ng tulong sa mga halimaw ng Hu. Tulungan mo kaming ang espiritu na lobo, gawin ng ilusyon. Mag-alay ng insenso at hilingin kay Huang Jiasian. Tulungan mo akong mabilis na mapawi ang kabaliwan. Mag-alay ng insenso at hilingin sa sariling Diyos. Tulungan mo akong magpagaling at magbigay ng puso sa medisina. Mag-alay ng insenso at hilingin kay Wei Jiasian. Tulungan mo akong makapasok kahit saan. Mag-alay ng insenso at hilingin kay Liu Jiasian. Tulungan mo akong maging matatag at matibay. Mula sa araw na ito, tayo ay dapat ipaalam sa lahat ng masasamang espiritu na kapag narinig nila ang ating pangalan, ay dapat silang umiwas. Sa laban na ito, napakaganda ng ating panalo. Sige, nagawa mo na ang napakalaking bagay. Kailangan mo namang gantimpalaan ang sarili mo. Gusto kong kumain ng inihaw na manok. Sinasabi ko sa'yo, iniisip mo lang ang pagkain. Sa laki ng kinakain mo, walang duda na, maubos ang yaman ko. Ay nako, mahal na Panginoon. Isang beses lang, nangangako akong hindi masyadong marami. Para sa mga stutterer, ang tunog ng maliit na daga ay talagang matamis. Mukhang, mas mabuti ang isang buong inihaw na manok kaysa sa kahit ano. Tapos na ang laban. Magdagdag ng nutrisyon, dapat din naman.
HMM. Sa tingin ko rin, ito, dapat kumain ng masarap na pagkain ang tiyan ko. Halos sumabog na ang buong katawan ko sa pagkapagod. Ha ha ha. Sige. Kaya, ako, ay dadalhin kayo para kumain ng masarap. Ngunit, kung ikaw ay muling magbigay sa akin ng buong manok na salo-salo, huwag ka nang sumama sa amin pauwi. Diyan ka na lang maghuhugas ng pinggan at magbayad ng utang mo. Ha 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 ha. Tara na.